punto ng Ebanghelyo sa araw na ito ay patungkol sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinasabing, nagkulong ang mga alagad sa Jerusalem pagkatapos ng pagkapako at pagkamatay ni Jesus dahil sa takot sa mga pumatay kay Jesus. Sa kanilang pinagtatago ang silid, habang sila ay nagkakatipon, dumating sa gitna nila si Jesus at ipinagkaloob sa kanila ang kanyang kapayapaan. Kasunod nito ay ang pagsusugo sa mga alagad tulad ng pagsusugo ng Ama kay Jesus. Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Sa muling pagpapakita ni Jesus, ay nagawa ngang mahawakan ni Tomas si Jesus at naipahayag nito, "Panginoon ko at Diyos ko." Ang tunay na mananampalataya ay yung kahit hindi niya nakita, ay sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Diyos. Ang pananampalataya ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika ay isang pagsukong personal ng tao sa Diyos. Kaakibat nito ang pagtalima ng isipan at kalooban sa pahayag ng Diyos hingil sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at wika. Ang unang hakbang patungo sa pananampalataya ay ang makita ang mga ginawa ni Jesus at marinig ang kanyang mga pangaral o sinabi. Ang tawag sa mga himala sa Ebanghelyo ayon kay San Juan ay mga tanda o signs sa Ingles. Ano ba ang mga tanda o signs? Ang mga tanda ay nagdadala sa atin sa mga bagay na dapat nating makita at nakahihimok ng ating reaksyon. Sa Biblia, ang mga tanda ay laging patungo sa Diyos. Kapag ang mga ito ay ginawa ng isang tao, sila ay mga palatandaan na ang tao ay ipinadala ng Diyos. Madalas na hinahamon ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig na manampalataya sa kanya bilang isang isinugo ng Diyos tuwing matatapos niyang gumawa ng himala. Tulad ng inaasahan, may mga tumugon sa pananampalataya at meron din na tumangging tanggapin si Jesus kahit na nga ang kanyang mga disipulo ay nahirapang manampalataya sa kanya tulad ng nakita natin kay Tomas. Upang lumago sa pananampalataya, dumaan din sila mula sa mga tanda na nakikita ng mga mata patungo sa pagtugon ng may pananampalataya na si Jesus ay kasakasama pa rin nila pagkatapos ng kanyang kamatayan. Naway, katulad ni Tomas, maipahayag din natin na si Jesus ay Panginoon ko at Diyos ko. Tayong komunidad ng mga Kristiyano ay nasa paglalakbay ng pananampalataya. Kailangan pa nating lumago at patatagin ang ating pananampalataya upang si Jesus ay tunay na masabi nating ating Panginoon at Diyos. Ano-ano kaya ang paraan upang maabot natin ang katatagan o maturity of faith na tinatawag? Una, ang aktibong pakikilahok sa komunidad ng mga Kristiyano na nagbabahagi na ng salita ng Diyos. Ikalawa, paglaanan ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikatlo, regular na pananalangin at pagdalo sa mga selebrasyon ng liturhiya. Ikaapat,
Matuto din tayong magbasa ng mga tanda ng panahon. At ang ikalima, ipahayag ang pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay kahit sa simpleng paraan.